Sa generation namin ngayon, mas nabibigyan pa namin ng pansin ng pagpapakatotoo instead sa salitang pagbabago. Ngunit, ano nga ba ang pagkakaintindi ng kabataan tungkol sa pagbabago o conversion? Bilang server po, gusto ko po siyang laging i-impose na syempre dun sa kapwa ko, gusto kong intindihin sila palagi. Tapos para maging isang modelo rin po na may kababaang loob sa lahat ng oras, na may malinis na puso at malinis na mithiin sa lahat ng oras. Sabi nga po ni Dr. Rosario Sad, ang pag-asa po ng bayan ay yung mga kabataan. So sa mga kabataan po nagsisimula yung pagbabago sa lipunan. Nais ko po ay ang lahat po mga kabataan ay magpakumbaba po sa kanila sarili sa kapwa po. Anong kailangan kong baguhin sa aking buhay? Paano ko may pamumulat sa kapwa kong kabataan ng pagbabago tungo sa Diyos? Ako po si Bishop Milo at ang lahat ng ito ay tatalakayin natin dito sa #blessings. #blessings. Our lives are gifts from above. #blessings. You fill our hearts with love. #blessings. Our lives are gifts from above. #blessings. You fill our hearts with love. Blessings. Our lives are gifts from above. Blessings. You fill our hearts with. Diyos naming Ama, inihahabilin namin sa iyo ang lahat ng mga kabataang lalaki at babae sa buong mundo, lalong-lalo na ang iyong mga naliligaw ng landas. Kaisa ng kanilang mga suliranin, mga naisin, pangarap sa buhay at pag-asa. Lingapin mo sila ng may pagmamahal at gawin silang mga manggagawa para sa kapayapaan at tagapagbuo ng pagmamahal ng kabihasnan. Tawagin mo sila na tumugon at sumunod kay Jesus na iyong anak. Naway maunawaan nilang magbigay ng buong sarili para sa iyo at sa sangkatauhan. Gawin mo silang magiting, matatag, bigyan ng lakas sa pakikipagtunggali at pagharap sa lahat ng hirap sa buhay. Pakinggan mo kami, Panginoon, sa aming panalangin para sa mga kabataan. Naway samahan sila ng mahal na Birheng Maria, Ina na Panginoon at ating ina sa panahon ng tukso. At bahaginan nawa niya kami ng lakas ng loob na ibigin ka, O Panginoong aming Diyos. Tulungan mo nawa na maintindihan namin ang pagtawag na ginawa mo sa amin upang iyong tunay na pag-ibig ay dumaloy sa amin. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinapatanong sa kanya, "Kayo po ba ang pinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga kitongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangang sa akin." Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, at sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang sugo ko na aking pinadalang mauuna sa iyo. Ihanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit dakila kay Juan Bautista.
Ngunit ang pinaka-aba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Happy ka ba? Happy ako. Dapat happy tayong lahat. Kasi 3 linggo na ng Adbyento. Tawag dito'y Gaudete Sunday. Gaudete ibig sabihin sa Ingles rejoice, magalak. Bakit kaya kailangang tawaging Gaudete Sunday, 3 linggo ng Adbyento? Siyempre, malapit na eh. Ilang araw na lang, Pasko. Di siyempre, dapat tayong magsaya. Yung iba nga hindi pa Pasko, masayang-masaya na. Puro Christmas party, puro kain. Kasama ako dun. Masaya tayong lahat. At yung iba nga, nakatanggap na ng regalo. Inunahan pang buksan yung dapat hindi buksan sa Christmas tree. Excited eh. Pero alam nyo, yung hamon ng Ebanghelyo ay malalim na galak. Naalala nyo nung 1 linggo, yung personalidad ni Juan Bautista, ang kanyang hamon ay magsisi para ihanda ang sarili sa pagdating ng Panginoon. Ngayon naman, ang kwento sa Ebanghelyo natin si Juan Bautista ay nasa bilangguan. Ayun na nga. Yung mga disipulo ni Juan, ito ang binigay na instruction ng Panginoon sa kanila. Babasahin ka, maganda. Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Good news, di ba? Kaya nga magalak eh. Pinasasabi nga kay Juan, dumating na ang mabuting balita. Hindi lang si Jesus, kundi lahat ng kanyang ginawa noon. Mabuting balita sa mga may kapansanan, sa mga mahihirap, sa mga hikaw sa buhay, na parang wala nang sinasandalan. Ang mabuting balita ay ang Panginoon. At siguro, itong 3 linggo ng Adbyento, para talagang hindi tayo lang ang magalak. Magalak ang Panginoon at ang ating kapwa. Ang hamon siguro ay magpasaya tayo. Magpasaya tayo sa ating pamilya. Magpasaya tayo sa ating pamayanan. Maraming paraan dyan. Yung mga tradisyonal na paraan, katulad na nabanggit ko kanina, dahil nga panahon ng Pasko, pwedeng magbigay lang ng regalo. Pwede tayong magkainan lang. Tama na ba yun? Yung ba ang hinihinging galak na maranasan natin? O magbigay tayo ng kagalakan para sa iba? Sa tingin ko, marami pa rin tayong magagawa. Pag-isipan ninyo. Kasi alam nyo, pag nakatanggap ka ng regalo o nagbigay ka ng regalo, ngingiti ka sandali. Masaya ka. Maaaring susuot mo yung bagong damit, bagong sapatos. Okay ka na. Pero pagdating ng panahon, tapos na. Pero yung tunay na kagalakan, ay yung dapat pangmatagalan. Paano kaya mapapatagal ang galak? Simulan natin sa ating sarili. Ikaw ba'y nakakaramdam ng kalungkutan sa buhay? Kita mo nga, sa panahon ngayon,
Ang daming uri ng paglilibang para lang, sabi nga, mapawi ang kalungkutan. Nood ka ng sine, punta ka sa mall, okay ka na. Sana ganun lang, ano? Pero di ba, pagkatapos ng sine, pagkatapos ng mall, kumain sa labas, magyaya ng barkada, mag-good time, mag-gimmick, ano ending? Yung iba malungkot pa rin. Yung ilang ang kabataan natin, magdodroga, maglalasing. Yung iba nalulunod sa iba't ibang bisyo, di pa kasal, nagsesex. Gustong pawiin ang kalungkutan. Gusto mo talagang sumaya. Gusto mo talagang gumalak. Pumiling ka sa Panginoon. Dahil siya lang naman ang magbibigay ng saya sa iyong buhay. Wala nang iba. Subukan mo. Pumasok ka sa simbahan. Manahimik ka. Baka maramdaman mo ang kakaibang saya. Maaaring hindi ka tatawa, pero may ngiti sa iyong puso. Yun ang isang malalim na galak. Pero yun lang ba? Meron pa siguro no? Kung gagawin siguro natin ang pagbibigay o pagbabahagi ng galak sa kapwa, gawin natin yung mahirap. Naalala ko nung high school ako, nakatampuhan ko yung aking tatay. Yung maunang tatay ko meron siyang sinabi na hindi ko nagustuhan. Sabi ko sa sarili ko, siya naman ang may kasalanan Hindi ko kinibo. Pero malungkot ako. Napansin to ng aking nanay. Sabi ng nanay ko, "Hoy, tatay mo yan. Batiin mo na. Anak ka lang." Nung una, parang nagre-rebelde ko. Pero hindi ko rin matiis. Kasi mahal ko tatay ko Nagpakumbaba ako. Binati ko ang tatay ko. Nag-akapang kami. May sinabi ba tatay ko? Wala. Akap lang na mahigpit. Ibang galak ang naramdaman ko. Masaya. Simula nun talagang naunawaan kong ibig sabihin ng pagiging mag-ama. Kung titignan natin, siguro ito yung kagalakang dapat nating ipahayag. Yung kagalakan ng pagpapatawad, pakikipagkasundo. Hindi yan mabibili ng salapi. Maniwala kayo. Pag ikaw ay nakipag-ayos sa nakasakit sa iyo sa pamilya, iba ang mararanasan mo sa iyong kalooban. Pangmatagalan. Ito siguro ipamalita natin, Gaudete Sunday. Ano ba ang galak ng Panginoon? Ang galak na siya ay isinilang sa mundo para ipagkasundo niya ang mundo sa kanyang sarili. Doon nagsimula at alam natin sa krus lalong ipinaramdam. Mahirap na ngayong magkatawang tao ka. Tapos, sa kahuyang sabsabang pa isinilang. Ano pa nga sa kahuyang krus? Doon mo iaalang yung buhay. Pero iba yung galak, di ba?
Galak niya dahil iligtas tayo. Galak natin na maligtas tayo at makasama ang Panginoon sa ating buhay at sa minimithi nating buhay na walang hanggan.